Sabi nga po ni Mary Lord sa Monte, ginamit niya yung kanyang G-Gives. Sayang nga daw, hindi pa niya ginamit lahat, may naiwan pa sa kanya. Ang problema po ngayon mga kaibigan, wala na eligibility niya, 'di ba? Sabi ko nga po sa inyo, ladies and gentlemen, na ang G-Gives at G-Loan, kung meron kayong eligibility ngayon, ibig sabihin na eligibility available to spend, ano? Kapag meron kayong available to spend, no, sa G-Gives ninyo at gamitin nyo na ng sagad. Alam mo kung bakit. Kung kailangan mo rin lang naman, ano, kung gagamitin mo rin lang naman at kung kaya mo namang sagarin mo na. Alam mo kung bakit. Siyempre, kakailanganin mo rin naman niya sa susunod kamukha ni Mary Lord sa Monte. Kailangan pa pala niya, hindi pa niya sinagad-sagad. O ano nangyari ngayon? Nawalan siya ng eligibility. Ibig sabihin, yung credit limit niya sana, na pwede pa niya sana pakinabangan, hindi niya na mapakinabangan ngayon. Alam niyo kung bakit? Kasi nga, wala na eligibility. No? Every week po kasi nagbabago. Akala mo ngayon, meron kang G-Gives available to spend na 20,000, 30,000, o 70,000. At ayaw mong gamitin kasi sabi mo, pag kailangan na lang, pag emergency na lang. Ay naku, sinasabi ko sa'yo, next week, wala na yung G-Gives eligibility mo na yan. Kasi pabago-bago nga yan, si Fuse Lending Inc. Pabago-bago yan. Weekly sila na nagsabi mismo, weekly sila nagkakaroon ng evaluation, no? Sa ating mga G-score, weekly yan sila. Kaya kung meron kang eligibility ngayon at meron ka namang mahalagang paggagamitan, no? Aba, kung ako sa iyo, i-avail mo na, isagad-sagad mo na, itodo mo na yung paggamit mo sa iyong G-Gives dahil malay mo next week, kailanganin mo, wala na pala yung iyong eligibility. O, diba? Kaya gamitin mo na yan, sagarin mo na. Eto namang isa, si Rachel, ayan, ginamit nga niya, nagpa-G-Gives convert nga siya, sinagad nga niya sa 26,000. Ang problema, nung tatanungin ko na si Rachel, sabi ko, Rachel, magpapa-convert ka ba ng G-Gives mo sa akin? Alam niyo, reply niya, eto, basahin niyo. Opo, sana. Kaso na-scam na po ako. Akala ko kayo yung kachat ko. Ayun na. Na-scam naman siya, no? Wala na rin yung kanyang may eligibility nga siya. Sinagad niya yung 26,000. Ang problema, sinagad nung scammer yung 26,000. Kaya ako sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, mag-iingat po kayo sa mga nakakausap, nakakachat ninyo para makasigurado po kayo. Ano po? Para makasigurado po kayo, dun lamang kayo sa pwedeng mag-video call sa inyo, makipag-transact. Kapag ayaw makipag-video call sa inyo, alam na this. 'Di ba? Maghintay kayo. Hindi, ang akin lang dito, hangga't hindi po nakikipag-video call sa inyo, yung inyong kausap na nagpapanggap, hangga't ayaw niya makipag-transact, ayaw niya makipag-video call, wag po kayo makipag-transact sa kanya. Hintayin niyo po na siya mismo ang mag-video call. Hintayin niyo po mismo na kayo po mismo yung makakita sa kanya na siya mismo yung kausap ninyo talaga, no? Halimbawa, lalo na yung mga gumagamit sa aking pangalan, no? Kahit na sabihin niya, ako po ito, ano ba kayo? Wala ba kayo tiwala sa akin? Napapanood nyo na nga ako sa video, nakaka-chat nyo na nga po ako eh. Ako po talaga ito, tas tinawagan mo, hindi niya sinagot. O sige, benefit of the doubt, kunyari nasa CR siya, may ginagawa siya. Hintayin mong siya yung tumawag sa'yo, kaya tanungin mo, sir, pwede po bang tumawag? Mag-video call po tayo. Ganun lang po iyon, ano po? Kasi ang dami pong nai-scam. Ang dami nai-scam. Alam mo yung iba umiiyak na, yung iba sama ng loob, doble-doble na yung problema nila. Kasi nga, alam mo yung may utang ka na nga, ninakawan ka pa. 'Di ba? Dumodoble yung bigat, dumodoble yung problema, no? Although hindi naman talaga perfect kasi ang buhay. Kahit nga po ito tayo sa legit na po tayo, no. Nagkakaroon din po tayo ng delay. Pero yung delay po nasa part po ng ating provider. Pero delay lang naman yung mga 1, 2 hanggang maximum of 5 days na yun. Na delay po iyon mga kaibigan. Pero importante hindi po kayo tinataguan, no? At ang importante po ina-update po kayo regularly kung nagkakaroon man ng delay doon sa technical issues, sa mga glitch, no? Kasi syempre po conversion po yan, no? At lalo kayo mag-ingat sa mga real time kasi hindi lang po G-Gives ang hinihingi nila sa inyo, pati personal information daw po ay hinihingi din. Kailangan mo pang mag-valid ID, kailangan nila mag-verification. Parang too personal na yun, di ba? Kaya mag-ingat po kayo mga kaibigan, no? Kung ako sa inyo, okay na rin itong may waiting period. Hindi man kami real time na nag-G-Gives convert.
At least masasabi naman natin na legit. Magkaroon man ng kaunting delay, mga kaibigan, okay lang, basta may pera pa rin lalabas at darating. Di ba? Tama po ba yun? Okay, sa lahat po ng mga interesado magpa-GGives Cash Convert, mag-comment down below lamang po kayo. Ay, wag pala kayo mag-comment down below. Meron po akong ipipin na comment ko. Ako po yung nagko-comment. Meron ako ipipin na comment ko. At nandyan po yung direct link para ako po mismo ang inyong makausap. Okay po? Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.